Umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man panig po kayo naroon, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabiyero. So, hapon na naman po. Alas 6:05 ng hapon at oras na para maghanda po tayo ng ating ulam para sa hapunan mga kabiyero. Ito po yung ating nabili sa talipapa. Dalawang pirasong bangus po. Hinati po natin sa gitna. Kaya bali 4 na piraso. Daing na po siya at boneless. Kaya ibababad po muna natin. Inihanda na po natin yung ating gagamiting ricado. Mayroon pong bawang, may sibuyas, may seasoning. Mayroon po tayong paminta powder. Mayroon po tayong kalamansi. At mayroon na po tayong inihandang soy sauce para sa pagbababad mga kabiyahero. So, umpisa na po tayo. Ilagay na po natin itong ating sibuyas. Yan. Sunod po natin yung ating bawang. Yan. Lagyan po natin ng seasoning. Lagyan po natin ng paminta powder. At pagkatapos, pigaan po natin siya ng kalamansi. Yan. Pigaan po natin ng kalamansi. 10 piraso po yung ating binili para sakto po yung kanyang asim. Mas mabango po kasi at mas malasa po yung kalamansi kaysa gumamit po tayo ng suka, mga kabiyahero. Yan. Okay, so ngayong nalagay na po natin yung lahat ng ating ricado, ang ating pong susunod na gagawin, ito po ay ating imimix. Yan. Mix po natin hanggang sa matunaw po yung lahat ng ating nilagay na seasoning at yung ating pong mga ricado lumagsa ng gusto dito po sa ating gagawing pagbababaran. Yan. Ang kasunod po, atin na pong ilalagay isa-isa yung ating daing na bangus. Yan. Yan. Siguraduhin lang po natin. Lagi pong malinis yung ating kamay para malinis din po yung resulta ng ating niloloto. Yan. Ayan na po siya. Naibabad na po natin. Ihintayin po natin ang ilang minuto bago po natin iprito sa frying pan mga kabiyahero. Yan. Babad po natin, maya-maya haluin po natin para sigurado pong yung kanyang sauce ay tumagos po sa kalamnan ng ating daing na bangus. Okay, mag-alas 6:30 na po mga kabihera. Sapat naman na po yung inila nating oras sa pagkakababad ng ating boneless bangus. Atin na po siyang lulutuin. Painit na po tayo ng ating mantika. Okay, sapat na po yung init niya. Unahin na po natin isa lang itong dalawang ulo. Tingnan po natin kung magkakasya. Yan. Medyo pumipitik, parang alanganin. Alanganin yung 2 piraso. Alanganin yung 2 piraso. Mag-iisa-isa po tayo ng salang. Alanganin ang ilipat pa natin sa malaking kawali. Yan. Okay, check po natin. Baliktarin na po natin itong ating unang isinalang.
Yan, maganda po yung kinalabasan ng pagka-prito. Iwasan po nating sobrang lakas yung apoy dahil kapag malakas po yung apoy, matututong po yung balat ng bangos na medyo hilaw pa po yung kanyang laman, mga kabiyahero. Okay, ito na po yung pangatlo. Sasalang na lang po yung natitirang ating isasalang. Yan. Hindi naman po siya sunog. Pero siyempre dahil sa soy sauce po natin siya ibinabad, lilitaw po yung kulay itim ng pagkaluto ng soy sauce. Okay, huling salang na po tayo. Yan. Alam niyo po, nasanay tayo na yung ating pong binibiling boneless bangos ay nakababad lang po sa garlic at saka sa vinegar. Pero nung bata pa po tayo, ang madalas po nating matikman na pagkaprito ng bangos ay binabad po sa tuyo at kalamansi. Ayan, hindi lang po sa bangos masarap siyang gawin. Pwede rin po siya sa pork chop. Pwede po siya sa pritong manok. Masanay po tayong nagbe-breeding dahil yung mga bata nahirapi po sa mga kinakain sa mga fast food. Kapag yung mga manok po at pork chop doon binili, siyempre may promotion, naiinggan nyo po yung mga bata. Kaya kung gusto nyo pong i-try, pwede rin po siya sa kalamansi at toyo para mabago naman po yung panlasa ng mga bata. Masarap din po siya, promise. Okay, tapos na po nating lutuin yung 4 na piraso nating daing na bangos. Kung ito po yung inyo nang nasubukan gawin, mayroon pa po akong isang isa-suggest kung gusto niyo pong subukan. Ito po yung ating pinagbabadan. Huwag po ninyo siyang itatapon, mga kabihero. Bawasan po natin ng mantika. Katulad dito, binawasan ko na po siya ng mantika. At pagkatapos, lulutuin po natin dito, ito pong ating pinagbabadan. So siya po ang ating gagamiting sauce at sausawan po ng ating pritong bangos. At sigurado po, pag sinubukan po ninyo, maiibigan po ninyo yan. Yan, lulutuin po natin doon po sa ating kawali na pinagprituhan mismo ng ating bangos. Yan. Hintayin po natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa siya po maluto ng husto. Yan, luto-luto na po siya. Pwede na po nating patayin ang apoy. Ilagay na po natin siya sa isang lalagyan. Yan. Okay, nakatapos na po tayong magluto. At tulad ng dapat asahan, ang pinaka nakakatamad po na parte sa kusina ay ang paghuhugas ng mga ginamit na kasangkapan. Ayan, parang dinuguan po siya. Okay, alas 7:10 na po ng gabi. Oras na po para maghapunan. Ang problema, mukhang hilaw pa po itong ating kanin sa ating rice cooker. But anyway, ito na po yung ating pritong bangos, mga kabihero. Ayan, kasama po yung ating
sausawan.